Kasama po natin ngayon ang kapitapitagang congressman ng 1st District ng Davao del Norte, si Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Magandang gabi, Congressman Bebot. Magandang gabi po sa inyo mga banateros at mabuhay po kayo. Banat Bay. Ayun, Kong, ano po ba ang update dito sa inyong pinetition sa Supreme Court patungkol dito sa ating budget? Ano po ba ang, kasi inaantay na ho ng taong bayan, makulong itong mga animal nating mga congressman eh. Ano po ba ang update po dyan? Ang latest po dyan ay nag-file kami ng motion para sa Ombudsman to issue preventive suspension laban po kay Martin Romualdez, Zaldico, Manix Talipe, at saka si Stella Kimbo. Ito naman po ay may power po ang ombudsman dito in the exercise of their administrative function, no? Yung sa administrative case po ay kailangan po ng preventive suspension upang sa ganun maiwasan po yung ma-influensyahan yung mga witnesses at saka matamper yung mga ebidensya. Kung ang tanong ko dyan, di ba ano naman na po? Tapos na eh. Tapos na po ang, actually tapos na nga dapat ang 19th Congress. Bakit nyo pa ginawa po yan? Ano po ba maging epekto niyan? Kung sakasakaling magdesisyon ng ombudsman? Ang epekto niyan ay ma-issuean sila ng preventive suspension. At siyempre, pagka suspendido ka, hindi ka po pwedeng pumunta sa opisina. Ito po si Congressman Kimbo ay tumatakbo bilang mayor sa Marikina. Kung halimbawa po maglabas po ang ombudsman ng ruling, maapektuhan po kaya yung kanyang pagtakbo o kung halimbawa siya ay mananalo? Hindi naman maapektuhan yung kanyang pagtakbo dahil kung suspendido siya, hindi mas lalo makatulong nga sa kanya dahil hindi na niya kailangan pumunta ng opisina talaga. Master Judea. Kong, magandang gabi po sa inyo. Master Judea po. At salamat at muli tayo nagkita, Kong. But anyway, Kong. Magandang gabi po. Okay. Kong, ito kasi ang nangyayari sa ating bansa, no? Kapag may iniimbestigahan po, halimbawa, mga kapulisan, mga mabababang posisyon sa gobyerno, inaano po nila, sinususpinde, o ito naman mga pulis nire-relieve. So, dapat po ang mangyari dito ay ma-relieve din itong mga pinangalanan nyo po doon sa petition para patas po ang laban. Pero kung halimbawa po, hindi tayo katigan ng Korte Suprema, ano po yung plan B na gagawin natin dito? Dito po, dahil ako naman, nag-file ako ng kaso doon sa ombudsman. So yung final natin doon, criminal case. Ngayon, may kasama din yun na administrative case, no? Ngayon, kung depende sa ombudsman yan, kung ano yung desisyon nila, kung mag-issue sila ng preventive suspension, kung paano yung nature ng suspension na issue nila. Okay. Banat, meron ka pang additional question? Di ba po nagbigay po ang Supreme Court ng 10 araw na sumagot po ang Kamara patungkol po doon sa inyong petition din na isa. May balita na po ba kayo dito? Ang pagkaalam ko yung nag-file sa Supreme Court ng petition si Congressman Ungab at saka si Attorney Vic Rodriguez. Opo. Hindi po ako napasama doon. May update po kayong alam po doon patungkol sa pagsagot po ng Kamara po? So far, wala akong balita doon dahil hindi naman ako kasama doon sa council nila, no? Opo. Pagdating naman po dito, Congressman, sa final na petition ni VP Sara doon sa yung petition for TRO sa kanyang nalalapit na or napipintong impeachment complaint, meron po ba kayong update or kayo po ba ay involved din dito? Hindi pa ako involved doon.
nabalitaan ko na rin lang na na nag-file nga ng petition si VP Sara sa Supreme Court. Pero bilang isang abogado po, kasi meron po kaming naririnig na itong Congress ay hindi po yata sumagot. Hindi ako sure, pero kung halimbawa ang Kongreso ay hindi sumagot doon sa Supreme Court na request na sila ay magpaliwanag, ano po ba yung susunod na hakbang? Ano po kaya ang mangyayari? Ang po pwedeng mangyari dyan ay ma-issuean sila ng default order ng Supreme Court. Default order, tapos ano po mangyayari pagkatapos nun? Ang mangyayari dyan, di ka na pwede magpresenta ng ebidensya mo. So hindi ka na magpipresenta ng ebidensya, magkakaroon na po ba yan ng oral argument between si Congressman Ungab and Attorney Vic and itong ating mga Supreme Court Justice? Pwede po yan. Pwede rin magdesisyon ng Supreme Court based on the evidence presented ng petitioner. So hindi nyo po alam, wala po kayong idea whether sumagot po ang Congress or not? Wala akong idea dahil nandito lang ako sa probinsya bay. Ano po bang tinatakbuhan nyo po ngayon, Congressman? Kayo po ba yung tumatakbo ko? Vice Governor, Governor? Hindi, Vice Governor ang tinakbuhan ko dahil nga nag-last term ako sa Kongreso. At kamusta naman po ang temperatura ng politika dyan sa inyong probinsya ng Davao del Norte? Mukhang okay lang naman dahil historically hindi naman yung mainit yung labanan dito. Wala hong violence na nangyayari dito so far sa awa ng Diyos. Kung nakaraan po, may po dyan, parang nag-proclamation na rally po dyan, yung alyansa, at parang ang sinasabi po nila, malakas ang suporta sa kanila dyan sa Mindanao, lalo-lalo niya sa Davao. Tanong ko po sa inyo, bilang kayo ay taga dyan mismo, ito bang mga taga Davao, taga Mindanao, puro pa rin ang pagsuporta sa mga Duterte or nandun sa kabila? Kung basihan natin yung nangyaring proclamation rally nila dito sa Davao del Norte, Apo. na ginanap nung makailan lang, isang araw yata. Mukhang malakas nga siguro dahil nilangaw walang nagpunta. kahit na sinabi nila mamimigay ng tig 1,000, walang nagpuntahan. Doon pa lang makikita mo na ang simpatya nandoon pa rin sa mga Duterte. Okay. At Jay, meron kang tatanong? Kong, ito tanong ko lang kasi halos lahat ng may interview ng mga congressman, yung mga young guns, lagi ho nilang sinasabi na ito po daw ay isang diversional tactic nyo lamang daw ni Attorney Vic. Ano hong masasabi nyo doon? Alam mo, siguro kailangan pa nila mag-aral pa ng mabuti. Dahil nga, para sabihin mong diversionary tactic, ibig sabihin, ayaw nilang sagutin yung mga issues na nilabas. Madaling sabihin yung diversionary. Bakit hindi sagutin isa-isa yung mga accusations, yung mga issues na ginawa namin? Sagutin yun. Huwag lang basta sabihin mo diversionary. Kasi pwede ko rin sabihin diversionary yung ginawa nila na mag-file ng impeachment case against Vice President Sara. Dahil nga nauna yung issue na pumutok kung saan binaaboy nila yung budget ng 2025. Yun ang hindi nila kayang sagutin. Dahil sila sa kanila mismo nanggaling ang pag-amin na talagang may mga blanco. Paano nagkaroon ng kumpleto? May mga amount, dinagdag nila 241 billion pesos. Patungkol naman dito sa Kong, patungkol naman dyan sa nagdaang proclamation rally ng PDP. Napakalaking issue para sa mainstream media ngayon at sa kabilang partido, yung pagbibiro or pagbabanggit ni Pangulong Duterte dyan sa
yung papatay daw siya ng 15 senador or senatoriable o senador, hindi natin alam kung ano. Masyadong sineryoso yan ng kabilang kampo. Ano pong masasabi nyo doon? May mga nagsampa pa po ng demanda patungkol dyan. Nandun naman ako nung nangyari yung proclamation rally sa Club Filipino yata yun, di ba? Apo. Oo. Wala naman ako nadinig na papatay siya ng 15 katao. Ang narinig ko, papatay siya ng 15 na lamok. So ano sa tingin ninyo itong mga ginagawa ng kabilang kampo, kasi ultimong pagbibiro ni Pangulong Duterte pinalalaki na nila, tapos hindi ba nakakahiya bilang isang alagad ng batas na pati yung joke magsasampa kayo ng demanda? Halatang natataranta na sila. At alam mo, pagka ganyan, di ba yung mga buang, pag wala nang masabi, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Palagay ko nga, nabubuang na yung mga gagong yun. Oo, kasi talagang mainit ang sagutan ngayon ng palitan ng mga salita, at kitang-kita talaga naman natin na ang PDP laban mukhang na-challenge sila, kasi pinamamadali po actually ng Makabayan Black at ng isang senador yung impeachment hearing ni VP Sara. Sa tingin niyo po ba, Congressman Alvarez, nararamdaman po kaya nila na malakas yung ating mga kandidato kaya ayaw na nilang patawirin ng 20th Congress? Alam mo, sa totoo lang, yung ginawa nilang pag-impeach kay VP Sara, parang pinahamak nila yung kandidato nila ng Senado. Kasi ngayon, ang simpatya, huwag silang iboto. Ganun ang ground. Kasi ako, nagkakampanya ako sa mga barangay. Ang usapan doon, vote straight Team Duterte. Ibig sabihin, patay na yung mga kandidato ni Marcos. Okay. Kong, maliban po dito sa mga hate campaign or negative campaigning ng alyansa na itong alkansya, lagi pong kasama dito si Pangulong Bongbong Marcos na dapat hindi naman siya nagsasama dito. Anong estratehiya kaya ito? Nakikita nyo dito? Ba't lagi siyang kasama at ginagamit niya yung hate campaigning or negative campaigning? Gusto ni Marcos matalo lahat ng kandidato niya senador. Yung palayon ko nga. Buti na sabi nyo ko. At least maaga pa alam na po natin. Kung may mga kaibigan din ako dyan sa tumatakbong senador, nasa kampo niya, abay, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Ayun. Congressman, paano po kung ito nga, may isampa nga po talaga itong kaso nila kaila Romualdez. Di ba, nung nakaraan lang halos parang ipamukha ho sa atin na ang sinisisi nila dito yung technical group nila. Paano po ba yun? Maano po ba natin yun? Alam naman ho natin na mga pangkaraniwang empleyado lamang ho yun ng government. Doon ako naaawa sa kanila. Ngayon, para sa akin lang naman bilang isang abogado, ganito, the best defense is always the truth. Just tell the truth. Kung ilaglag kayo, ilahin nyo rin sila sa impyerno. Tama. Correct. Ayun. Kung Alvarez, hihingan na po namin kayo ng final na message para sa mga kababayan natin at sa mga taga Davao del Norte na inyo pong tinatakbuhan ng posisyong Vice Governor. Sa ating mga kababayan, at sa buong Pilipinas at kahit dito sa probinsya sa Davao del Norte, simple lang ito. Kung lahat tayo matatakot, abay, wala na pong mangyayari sa bayan natin, sa probinsya natin, wala na pong mangyayari. Kung sa panahon na ito, alam ko, standing up,
is the most inconvenient position. Pero pag hindi natin gawin yan, hindi tayo tumayo ngayon, yung ating kinabukasan, madilim pa sa gitna ng gabi. Maraming salamat po, Attorney Congressman Pantaleon Alvarez na tumatakbo bilang vice-gobernador dyan sa Davao del Norte. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong mga banateros. Tuloy lang ang laban. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Ayan, at May paghahanda ng nangyayari sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito'y muling binigyan diin ni Senate President Chis Escudero na walang mangyayaring impeachment trial habang nakabreak ang session. Si Troy Gomez magbabalita. Bagyan ang pinaghahandaan ng Senado ang magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Araw ng Martes, ang session hall ay inayos na parang impeachment court. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, normal lang ang nasabing paghanda dahil natanggap na ng Senado ang impeachment complaint. Bukod sa ayos ay meron na rin anyang nakalaan na 1 milyong piso para sa magiging gastos. Kabilang dito ang mga ID, sling, pagkain at iba pa para sa mga dadalo sa trial. Bahagi ng paghahanda ng Senado yon. In-inspeksyon kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanya mga lugar, at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Pero sa kabila ng paghahanda ay nilinaw ni Escudero na nananatili pa rin ang kanyang naunang sinabi na walang mangyayaring impeachment trial habang nakabreak ang sesyon sa Senado. Ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ang may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami nakareses. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Ginawa ni Escudero ang pahayag kasunod ng pagliham sa kanya ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na naghihikayat na agad lang simulan ang paglilitis. Dagdag ni Escudero, imposibleng agad itong masimulan dahil hindi pa nakapagsasagawa ng isang pre-trial kung saan posibleng aabutin pa ito ng halos 2 buwan. Hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Kaugnay nito ay pinuubayan na ng liderato ng Senado sa Solicitor General ang pagtugon sa utos ng Korte Suprema na magkomento ukol sa petisyon na agarang aksyonan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Escudero na walang paghahanda na isinasagawa ang Senado kaugnay sa utos ng Korte. Matatandaan na inutusan ng Korte Suprema ang Senado noong Martes na magkomento sa petisyon na naghihikayat sa mambabatas na agarang aksyonan ang kasong impeachment laban kay Vice President Duterte. Binigyan ng Korte Suprema ang Senado ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso na magsumite ng kanilang komento. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. ito naman kasi si Coco Pimentel para namang hindi abogado, top-notcher pa man din. Pero masyado kasing nagmamadali. Kaya nagmamadali, siguro di ko sinasabing sigurado. Siguro tumatanaw ng utang na loob o bayad utang. Alam naman natin yung asawa ambassador na ng kung anumang bansa. Kaya siguro ganyan. Isa pa, tapos na yung kanyang termino. Hindi na siya senador pagdating nung panahon na itong impeachment ay magpo-push through. Okay, kaya siguro nagmamadali, wala ka naman pakisama, para ka naman hindi naging senador at nangampanya. So ang gustong gawin nito ni Coco Pimentel, itali yung mga kasamahan niya sa Senado dito sa impeachment trial na ito, alam naman niya na nangangandidato at nangangampanya etong mga ito. So sobra namang yan, para naman wala kayong pinagsamahan ng mga senador dyan, close pa naman kayo ng mga yan. O, di ba? Master Judea.
Oo nga, ang tawag dito sa kay Pimentel, wala na siyang pakialam. Kasi nga, tapos na yung termino niya eh. Balita ko, tumatakbo yan ng mayor dyan sa Marikina. Sa 2nd District ata yun, ano. Mayor? Pero, mayor, oo. Congressman. Ay, congressman, sorry. Congressman, alam mo, Mr. Pimentel, alam namin na may sama ka ng loob sa mga Duterte dahil din sa PDP, no? Kalimutan yan, tapos na yun eh. Nagmamadali ka masyado na may impeach si BP Sara Duterte. Ano ba balak mo? Ha? Tatakbo ka sa pagkapangulo? Pero dito natin makikita, mga kababayan, yung tikas ni Jesus Escudero, kung mapapanindigan niya yung kanyang mga sinabi. So, susundin ba niya si Coco Pimentel o mananatili siya sa kanyang paninindigan? So, tingnan natin, labangan natin, mga kababayan, kung ano mangyayari dito. Kasi pagka, ito kasi mga senador, siyempre, ano yan kakandidato, mga kampanya, mga galit ng mga tao. Huwag mong hilain, Pimentel, yung mga senador na porke hindi ka tatakbo, mamadaliin mo yung mga kapwa mo senador dyan. Tsaka parang pinasasama pa yung mga senador. Parang kailangan na itong litisin, ayaw niya pa. Parang gano'n. Pero mabuti na lang, nag-press con si Jesus Escudero. Banat Bay, anong iyong komento tungkol dyan? Una sa lahat kasi, tanong natin dyan, bakit ba nagmamadali? Ba? Naka-on ba? Parang hindi ata. Sorry. Hello. Oh, Ayun. Yan. Ang tanong kasi dyan, bakit ba nagmamadali? Di ba? Ano bang, bakit po ba sila gusto na kagad nilang magsimula na dyan? Nakikita naman po natin kasi, di ba, yung may mga petition pa sa Supreme Court. So, etong grupo ni Pimentel, kung grupo man siya o mag-isa lang siyang bitter, nagmamadali yan kasi ayaw niya na lumabas yung desisyon, baka mauna lumabas yung desisyon ng Supreme Court. Kasi kung sa June pa yan, malamang sa malamang, nagdesisyon na ang Supreme Court kung itutuloy ba yung impeachment o hindi. At mabuti naman, ito ding si Senate President, may utak, hindi katulad ng mga congressman. Bakit kanyo? Kasi yung mga congressman natin, minadali yung pag-impeach kay BP Sara Duterte to the point, hindi na dumaan sa due process. Kaya nga po punta si Boss Dada sa Supreme Court isang araw. Lumusob siya doon, no? Lumusob siya doon para reklamo yung due process na hindi ginawa ng Kamara dito sa pag-impeach kay BP Sara Duterte. Diba? Kasi nga, una-una, hindi nga nila dininig yung first three impeachment. Diba? So, doon pa lang, may violation na o meron ng hindi pagsunod sa tamang proseso. Kaya tuloy, etong pang-apat, questionable. Hindi nga rin dumaan doon sa Committee of Defense. So, marami ho talagang problema doon sa pag-impeach kay BP Sara Duterte sa Kamara. So, anong ibig po sabihin nun? Tama si Jesus Escudero. Dapat, siguraduhin natin na ang proseso ay nasusunod. Kasi binanggit niya dyan, pinanood ko yung buong interview na yan, binanggit niya dyan, na baka ma-technical sila. Sila pa masisi. Alam mo naman yung Kamara, ura-urada. Sa totoo lang, kung gusto talaga nilang i-push yung impeachment, December pa lang, December 4, if I'm not, mali ako pero sa tingin ko, December 4 pa lang may first impeachment na. Bakit inabot ng ilang buwan bago i-transmit to sa Senate? So doon pa lang, alam mo nang mayroong pagmamadali doon sa pang-apat na impeachment. So, buti at ganyan ang ginawa ni Escudero. Diba? Very good si Escudero dito. Maganda yung sinabi niya. At saka, isa pa pala. Diniscuss ko rin yan bukas sa video ko. Panoorin nyo, alas 7 ng umaga, upload. Maganda ho yung sinabi niya dyan, yung... kasi sabi nung isang reporter, kasi may clamor na. Clamor na ng taong bayan na impeachment. Sagot ni Escudero, sino ba yung clamor na yun? Isa lang yun, at saka yung tatlong nagkokomento lang daw. So, 4 lang yun. Parang naging clamor yun. So, yun ang sinasabi ni Escudero. Tama nga naman siya. Kasi yung media, masyado namang, parang, may panawagan na simulan na yung impeachment. Kayo lang naman yan. Diba? Push lang ng amo niyo yan. Na kulitin niyo si Escudero na
itulak na natin tong impeachment. Siya lang, kita mo, siya lang mag-isang gumawa. Doon sa petition, ilan tayo doon, di ba? Ilan 29 petitioners. Petitioners, ang dami nun. Yung pang kay BP ngayon, at yung 32 million pang bumoto, sigurado ko, yung iglesia pa lang di ba? Nagpakita na sila. Etong KOJC pa. So, ang daming nagsasabi, sandali, hindi tama yan. Medyo may problema tayo dyan. Kaya tingnan muna natin. Huwag ura-urada. Fake news talaga no? Tsaka tandaan ninyo, laging pag masyadong pinipilit, masakit. So, masakit dapat yun. natin pilitin. Asim. ang manggang hinog sa pilit. Ang manggang hinog sa pilit, maasim yan. Yan. Yung sinasabi, parang pag ang bunga, pinilit mo, maasim. Ikaw naman Mapakla. Jay Guevara. Hindi ko nga alam kung bakit madaling-madali ito si Coco Pimentel. Lahat naman. Kasi dito, ang batayan sa pagpapa-impeach sa isang mataas na opisyal sa gobyerno, ito, betrayal of public trust, corruption, bribery, treason, at graft. So wala naman halos lahat yun doon. At halos naman na wala namang inilabag na matinding batas itong si Vice President Sara Duterte. Iyon nga lang, kung pinupush nga ito talaga ng presidente na may impeach si BP Sara, kasi kadalasan maririnig natin sa bibig ng mga makakaliwa, lalong na itong Makabayan Bloc, itong sila Castro, biruin mo, naririnig natin dahil nga daw ang pinakamatibay daw na ebidensya, lalo dun sa lalo na yung sinasabi ng mga congressman na nagbanta daw sa buhay ng presidente, ito si BP Sara Duterte, na wala naman talaga. So hindi natin alam din dito kay Coco Pimentel, ano ba to, Senator Coco, hanggang ngayon pa rin ba, galit ka pa rin ba sa mga Duterte kaya mo to ginagawa? Yun ang katanungan dyan. At saka ang isang exciting part dito, Boss J at mga utol, yung pumirma doon sa naabogado ni VP Sara sa kanyang petisyon. Si Pangulong Rodrigo Duterte at yung biyenan. Ay, grabe. Tatay ni Man Scarpio. Parehas malupit yun. Mabigat parehas yan. Kaya ito ang mga legal counsel. Yan. So, ni ibig VP sabihin, Sara. So ibig sabihin, dyan sa impeachment proceedings, kasama itong dalawang batikang mga abogado na to. So talaga, tapos tira mo, sino yung mga sila Ako, si Ako. Abante, Dan Hindi, yung kanyang sa prosecution team. Okay. Yan, yung taga Batangas. Si Cuistro. Yung sabi niya dahil kay Specker. Yung may asawang may asawang wanted. Ay tinago niya. Tinago niya. Ayan. Tapos yung mga young goons. Ay, nako po. Na mga walang na mga nakita mo naman kung paano ginawang manika ni Pangulong Duterte yan. Umatin siya ng Quadcom, hindi ba? So yan ang mga makakarap. At saka isa pa, kaya nagmamadali rin itong mga congressman. Si Chua, matatalo na yan sa 3rd District ng Maynila. Iboto ninyo si Apple Nieto. Siyempre, sa konseho, yung Team Yorme, yung Yorme's Choice, sila Madam Mocha Uson. Sa 3rd District ng Maynila, kailangan iboto niya kung gusto niyo maging maayos ang 3rd District. So yan, at si Yorme. At hindi lang, pupunta si Pangulong Duterte dyan. Yun. Ay, sus. Balak pa. Abangan niyo yan. At syempre, kapag nandyan si Pangulong Duterte, andyan din ang Banateros Brothers. Pwede. Niyo yan. Pupunta siya dyan para talaga mangampanya. Sa bagay, pinangako niya yun. Dati. Kauso niya. Inaayos na yan. Ayan so abangan ninyo, 3rd District ng case ng Maynila. Pupunta si PRD dyan. Personal niyang ikakampanya si Mocha Uson. Kahit si Yorme. Hindi, yung mga kalaban. Lahat ng kalaban ng mga animal na congressman dyan. So ibig sabihin, lahat ng Yorme's Choice ng mga kongresista, i-endorse ni PRD mo. Abangan yan. Magandang magandang development yan. Kaya yun, ang issue natin ngayon dito sa impeachment na ito. And meron dalawa na TRO, Temporary Restraining Order, certiorari na i-final. Una tayo noong nakaraang araw, and then kanina,
si Madam VP. mismo. Mismo ang nag-question. And alam nyo ba mga partner, marami pang mga nagme-message sa atin, paano din daw ba sila magpe-petisyon? Paktay. So yan yung totoong clamor. Kasi hindi daw nila alam kung anong proseso. Di, alam mo maganda yan ha. Lahat kayo na may kaibigang abogado. Magpagawa. Kasi kalayaan nyo yan eh, na Yes. mag-petition. Petition nyo, lahat tayo, bago pa Para malaman kasi kung nasan talaga ang clamor. Kasi itong mainstream media, mahilig mag-twist yan eh. Yes. So ang pinalalabas nila may clamor. Paano may clamor? Nakita nyo ba kung paano, kung gaano karami yung umatin sa pinagsama-samang pwersa ng mga ulaga dyan sa EDSA. Di ba? Sa Pasay. Sa EDSA. Ayaw nga pala. Yung nagsama-sama sila Tililing. At saka yung sila Carpio. impeachment rally. Pati yung mga makakaliwa. Mantakin mo, hindi nga kayo umabot na 500 eh. Tapos may clamor ang taong bayan para sa ni VP. Uy, 40K daw, sabi ni Trillanes, ha? Trillanes, hindi na nga marunong na tao, hindi pa marunong magbilang eh. Pero pareho sila ni Marcos. Pag naglalakad. Yes. Pareho sila. Kumakamay sa Sa hangin. Ganun. Kumakamay sa hangin, no? Sa tingin ko nga maraming ang alagang butiki yun tsaka ipis. Kasi panay ang Tinatawag sa yun taas, no? butiki eh. Hindi, kay Marcos kasi mataas yung impact sa kanya nung niya, Tililing. Mataas ang tao. Si Trillanes medyo mababa kasi nga loaded na yung utak eh. Kaya ganun na yung Pero nakakaya, no? Natakin mo yung mga kalaban ni VP Sara at saka yung mga nagsasalita laban sa mga Duterte, no? Hindi na pinapansin ng mamamayang Pilipino. Wala na. Pinagtatawa Hindi, na kwento nga sa akin ng isang dyan sa Huling, sa Davao. May 1,000 bawat isa na umattend. Tapos, kahit umattend daw, wala, parang kinuha lang, tapos nanood na lang, ayaw lang nilang pumalakpak, ayaw na. Basta lang, syempre, kailangan nga naman yung 1,000. Kaya nga nung nakita nga daw banat bay na magsisilabas yung tao, kinulong. Kinulong, as in, kinulong. Nilak talaga yung mga gates. Ang daming kahit daw si Atty. Torion, meron daw siyang kliyente na nagpunta kasi nga nagkabayaran daw. Sinara daw, walang makalabas hanggat hindi natatapos. Tsaka ito pa malupit, partner, yung mga polis, pinagsuot ng touch of red. Meron naman silang dahilan. Surveillance daw. Kaya lang, sabi nung mismong reporter ng SMNI, surveillance pero nasa isa silang nakakumpul-kumpul lang sila. Correct. Magkakasama lang. Paano naging surveillance? Di ba dapat kung surveillance ka nga, ikakalat kayo, di ba? Saka banat bay, buong Davao region. Davao del Sur, Davao City, lahat kinuhanan para magpunta ron. Pero yun na nga, sabi nangyayari naman daw yung blending in. Parang ngayon lang camouflaging, natin. sabi. Parang ngayon lang natin nalaman. Tsaka Ewan ko, itong mga pulis natin, parang kita mo naman to si Torre. Pati biro, ginagawang seryoso. Di ba? Tsaka ba't parang takot na takot sila sa doon sa Davao? Ano bang ginawa niyo sa mga Duterte? Ba't takot na takot kayo sa Davao na kailangan niyo pang magpaibahin ng kasuotan yung mga kapulisan? Tsaka bakit nandun sa isang lugar walang surveillance na gano'n na tumpukan yung mga Tsaka ito may natanong ako na kaibigan kong pulis about nga dyan. So okay naman daw yun. Pero may pagka weirdo lang kasi isipin nyo lahat daw ng mga nandoon halos pula ang damit. Na alam naman natin yun ang sinusuot ng mga supporters ni Marcos. So ganun din ang pinasuot sa mga pulis. So ito ay maliwanag talaga na pangpadami. Kasi halimbawa katulad na lang yan, kung suotan ng pulang damit yung lahat ng pulis na sumugod sa kay OJC ay ilan yung 5,000. 6,000. 6,000 di ang dami nun. Tingnan, di ba? So talagang medyo weirdo nga lang daw talaga yun. Weirdo yung nagpapa-meeting. Meeting di avance. Kaya ganyan weirdo din yung mga kandidato. Kita mo, yung mga kandidato sila mismo ang nagtatanggol sa mga sarili nila. Alam mo, sabi nga ni Pantayon Alvarez kanina tama yan, pagsalitain nyo ng pagsalitain yan. Para sure lose na kayo. Ang ganda nga na sinabi dito ng isa ng banatero, sabi niya, sure win na yan doon sa PDP slate.
pag dinaya na lang talaga matatalo. Yan. Ang problema natin, yung 6 million na balota, hindi pa nasa-shred eh. Ayun ang problema. Oo, 6 Kaya million yun, Oo. ganito yan. Oo. Siyam yung kandidato. Yan. Siyam ha. Dagdagan nyo na lang kung sino yung gusto nyong idagdag, pero huwag kayo susobra. Oo. Pero kung halimbawa, wala na kayong maisip, tapos, kuha na lang ako ng isa sa kabila, huwag ganun. Huwag ganun. Di bali ng kulang. Huwag lang kayong kukuha ng kandidato sa kabila. Ako meron na akong 3 idadagdag. Uy, Ako meron parang na rin ako din, ako. meron na rin eh. Ako meron. Pero ilalabas ng Banateros yung kanilang official na yung siyam, meron pa tayong 3 idadagdag. Pero ako siguro isa na lang idadagdag Isa ko. na lang? Isa na lang sa akin. Tingnan natin mga bossing kung magtutugma-tugma yung idadagdag natin. Kung pare-paras ba tayo ng gusto. Pero sa atin lang yun muna. Oo. Pero maglalabas kami ng official na susuportahan ng Banateros. Kung may idadagdag. Bahala kayo, sundan nyo o hindi. Pero sigurado kami straight PDP laban Yan. yan. Plus. Ganun lang yan. Kaya, naku po, meron pa tayong isang matinding balita rito Ako, ito. na patungkol naman ito sa maiba na tayo kasi yung politika pwede natin pag-usapan yan sa ibang araw, pero dito tayo medyo kakaiba itong balita na ito at kailangan natin ng expertise ni Banat Bay dito. Basahin lang natin. Ginagawa palang krimen ang pagdarasal sa ilang bansa sa Europa. Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Amerika tungkol dito. Alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondihar. Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon. Sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany, mariing kinundan ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Ayon kay Vance, nakababahala ang ganitong batas na tila sumasakal sa kalayaan sa paniniwala. Bukod pa rito, mabigat ang ipinapataw na parusa sa sino bang lalabag. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ang tinutukoy ni Vance ay ang buffer zones law ng UK na nagtatakda ng safe access zones sa paligid ng mga klinika at ospital na nagbibigay ng abortion services. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa posibleng harassment o panggugulo habang sila'y kumukuha ng mga serbisyong ito. Ngunit ayon kay VP Vance, maging ang pagdarasal sa loob mismo ng pribadong tahanan sa Scotland ay maaari na ring ituring na krimen. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Samantala, sa Amerika ay muling pinalakas ang freedom of religion sa ilalim ng Trump administration. Katunayan, ipinahinto ni US President Donald Trump ang weaponization ng DOJ at FBI laban sa people of faith sa US. Isa sa mga lubhang naapektuhan ng religious persecution na ito sa ilalim ng Biden administration ay ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ngunit, hindi lang sa Europa at Amerika umiiral ang religious persecution. Ayon sa political commentator na si Elmer Hugalbot, mas matindi pa rin ang panggigipit sa mga taong simbahan sa Pilipinas. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa rito ay ang 16-day KOJC siege kung saan higit 5,000 armadong pulis ang sumalakay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang layunin, hanapin si KOJC spiritual leader Pastor Apollo C. Kibuloy na isang biktima ng political persecution sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Makikita mo yan, no? Hindi lang sa Europa, kundi dito na rin, no? Sa Pilipinas. At una na nga dyan, kayo na nga, yung nagiging pinakamalaking ebidensya, no? Na inano yung rights ninyo, binayolate, no? Tinapakan yung rights ninyo to the freedom of worship and religion.
Nakapagtataka ang hugalbot ng Trump administration sa Amerika ay nagpapahalaga sa religious freedom. Ngunit sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. na malapit sa mga Amerikano, tila nalalapastangan ito. Kung magiging senador, tiniyak ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagsusulong ng mga batas upang protektahan ang religious places sa bansa. Dahil kung nagawa ang paglapastangan sa KOJC compound na isang banal na dako para sa 7 milyong mananampalataya, ay hindi malayong mangyari rin ito sa iba pang mga simbahan sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SMNI News. Bago ko ibigay kay Banat Bay, magkokomento ko ng ano dyan. Ito na ang direksyon ng mundo natin. Diyan sa Amerika, nabisto natin na nagkaroon ng political persecution sa mga taong simbahan, target ang mga taong simbahan, target ang mga ibang mga religious organizations. Nabisto natin yan dahil sa Trump administration. At nakita rin natin kung papaano gumante ang langit sa Amerika. At nakita natin, nasunog ang Hawaii, nasunog ang LA. So, ngayon, hindi lang pala sa Amerika, pati pala sa sa UK o sa Europe, hindi lang UK, pati pala sa Europe, nangyayari itong mga ito, mantakin mo, bawal na magdasal. Alam nyo ba kung saan standby na bansa ito si Bongbong Marcos? Tambay ito sa sa Europe dahil sa UK, Europe. Kasi nga meron niyang meron niyang ban sa Amerika Hindi yan nakakapunta sa Amerika for the longest time. So dito nagpupunta ito. At kung totoo na dito sa Europe, nandiyan pa naman ng Vatican, Tapos dito ay bawal na magdasal, no wonder kaya ganito ugali nitong presidente natin na walang pakundangan kung sirain, babuyin ang mga taong simbahan, lalo na ang simbahan ng KOJC. Kitang-kita natin kung anong ginawa ni Benhar Abalos, ni Torre, ni Marbil at ni Bongbong Marcos dyan sa compound na yan, na kahit anong deny nila, hindi tayo maniniwala na wala silang kinalaman dyan. So, it's about time na magkaroon, kasi kung ganito ang direksyon ng Amerika, ganito ang direksyon ng Europe, sigurado, ang mga Pilipino kasi mahilig tayong, we look up to the Americans and the Europeans. Lagi idol natin yan. Kung ito na ang direksyon ng both US and Europe, sigurado yung Pilipinas, papunta na rin dyan. Kaya nga nakikita natin dito sa Pilipinas, wala nang galang din yung mga kabataan Oo, kasi nga, hindi na rin nabibigyan ng pagpapahalaga yung relihiyon. And nakikita rin nila na ganun-ganun na lang sirain ng mga kapulisan, yung simbahan, gobyerno natin, kung sirain yung mga religious personalities, ganun-ganun na lang. So it's about time dito sa Pilipinas talagang napapanahon itong pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy kasi siya talaga ang magsisilbing konsensya natin at magbabalik noong relihiyon, yung pananampalatayang lubos sa bayan natin Pilipinas. Nakakatakot, ito na ang direksyon ng ibang mga bansang progresibo, tayo gusto natin umunlad at kung uunlad tayo, magkakaganito ba tayo? So talagang kailangan natin magkaroon ng isang tao na nasa gobyerno babalangkas ng mga batas na ang pinagkukunan ng hugot ay yung salita ng Diyos. Bakit ba? Yun. Ayos siya, sinabi mo. Hindi, kasi alam nyo, maganda tong usapin na ito dahil kung magtataka tayo, bakit sandali? Parang imposible naman ata mangyari sa Pilipinas yan. Diba, pa nga tayo, nagpo-procession pa tayo, ganyan-ganyan. May mga piyesta-piyesta pa tayo. So, imposible naman ata mangyari sa Pilipinas yan. Actually, kung titignan mo, nangyayari na. Maaring hindi lang nangyayari doon sa isang particular na relihiyon. Kasi nga, yun po ay hawak po niya ang gobyerno ngayon yung relihiyon na yun. Pero ginagawa po sa iba't ibang mga relihiyon. Halimbawa na nga din po dito sa ginawa sa KOJC, nakakatakot po kasi hindi ho tama. At ang kinagandahan naman po sa ginagawa kung gagawin ni Pastor Kibuloy, kung sakaling siya po ay maging senador, religion for all. Ibig sabihin, kalayaan. Hindi lang o proteksyon ng mga taga KOJC. Lahat po ng relihiyon dapat malaya na nakakapag-practice ng kanilang relihiyon. Kasi ang problema dito, ako nga sabi ko nga sa inyo maaring isunod dito yung INC pagka eventually nakita nila na
na ito'y nakakasama na rin sa amin dahil lumalaban na rin sa amin, malamang isunod kayo kung sakasakali. Iyan ang talagang direksyon nitong gobyerno to. Basta lumabang ka, isusunod ka. So nakakatakot po yan. Kaya dapat bantayan natin yan dahil trend na nga po sa buong mundo yan. Nagsimula yan sa Amerika, sa Europa. Nakakalungkot dahil sa Europa pa naman, ano pa naman ng mga tao dyan. Nagkaroon pa ng Reformation dyan. As a matter of fact, dyan nagsimula yung Reformation na tinatawag sa 16th century, kung saan talaga lumago ang Christianity through to Martin Luther. So doon gumanda doon sana yun Yan yung direksyon Dahil din po dyan, bumaba ang krimen. Kaya dahil po sa mga revival na nangyari sa Europe, pero dahil po sa kasamaan na rin siguro ng tao, kaya ganito ang nangyayari, di ba? At ang sinasabi nga nila is separation of state and the church. Yun ang kanilang reason dyan Pagtatanungin mo, bakit hindi pinapayagan? Separation of the church and the state daw. Kaya nilang baluktutin di ba? Kaya nga nakakatakot din dito sa atin yan. Di ba? Dapat ang ipagbawal sa Pilipinas, yung katulad ni Abante sa Kongreso. Yun talaga, kahit anong religious figure niya, hindi talaga bagay siya doon Sa tingin mo, Jay? Si Master ko lang. Okay, para sa akin, sa Amerika, nabuking po natin yung paglapastanganan sa mga people of faith, at pati doon sa mga pregnancy care centers. At matagal na po pala itong nangyayari. At itong si Pangulong Bongbong Marcos ay pabalik-balik sa Amerika. At no wonder na nangyari din po sa Pilipinas yung nangyayari dyan sa Amerika sa pamamagitan dyan sa KOJC. So, dito po sa atin, sa Pilipinas, kung maaari nga, iniiwasan po natin yung pag-usapan ng relihiyon dahil ginagalang po natin yan. Pero lingid pala sa ating kaalaman na ang pagdadasal pala ay ginagawa ng krimen sa ibang panig ng mundo. So ito mga kababayan, mararanasan natin dito ang hagupit na paghihiganti na sa atin ng langit. Okay? Tama si Boss Dada, yung nangyari sa Amerika dahil sa ginagawa nila doon sa mga people of faith. Sa akin, ito lang, napakasimple lang. Kailangan na siguro or kinakailangan na talaga natin ng religious intervention sa ating politika. Kasi karamihan dyan, mga demonyo na So, ibig sabihin, kailangan natin si Pastor Apollo Siquibuloy para bumalanse sa mga nasa gobyerno. Dahil alam naman natin na si Pastor Apollo Siquibuloy, bukod sa marunong makisama sa tao, maganda makisama sa tao, tumutulong sa tao, marunong ng salita ng Diyos, nagpapalaganap ng salita ng Diyos, at nakikita rin natin na siya ang magbabalanse sa lahat ng mga mangyayari sa ating gobyerno kung siya ay bibigyan natin ng pagkakataon na makaupo dyan sa Senado. Jay, yun yan nga yung pinaka-totoong or pinakamalaking ebidensya na kapag wala kang respeto sa relihiyon, ikaw ay napakabastos ng tao. Kasi kung hindi mo nire-respeto ang relihiyon, ang isang relihiyon dito sa bansa, lahat ng bagay na nangyayari dito sa bansa natin na hindi mo re-respeto ay katulad ng batas. Hindi wala kang hindi mo nire-respeto yan. Katulad ng mga kababayan mo, mga kapwa mong Pilipino, hindi mo rin nire-respeto yan kasi ang relihiyon ng pinaka mga relihiyon ng pinaka number one mo dapat respetuhin dito, lalo pag ikaw ay tiga Pilipinas, na hindi natin nakikita diyan sa administrasyong Marcos. Katulad lang nila Torre, nila Abalos, ni Marcos Jr. na binalahura at binalahura nila ang KOJC, ginipit nila si Pastor. At yan nga yung isa sa yan pa yung pinakamalaking fake news na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, yung pagtatakip butas dyan ni Marcos Jr. sa mga ginawa ni Torre dyan at Abalos dyan sa KOJC, na sinasabi pa nga ni Pangulong Marcos na wala daw ginawang panggigipit, panghaharas, diba? So yun yung pinakamalaking fake news na ginawa nila dyan. At dyan din natin masusukat, katulad niyan, si Abalos ngayon tumatakbong senador. So dyan natin susukatin yung karapat-dapat bang maging senador si Abalos. So hindi. Kasi kung hindi niya nga nirespeto yung isang relihiyon Tapos pagkakatiwalaan pa natin siya makaupo sa bayan natin. Kung yung milyon-milyon ng tao na nandoon sa relihiyon na yon, hindi mo kayang respetuhin, paano pa kaya yung iilang
tao dito sa Pilipinas na kung halimbawa ikaw ay may posisyon na sa gobyerno. Tapos ang malapit pa dito, pagtapos nung nangyari sa kay OJC, umuwi sa Maynila, nagsimba. Ngayon, ano mo doon? Anong kinaganda nun? Pagkatapos mo mangbalahura ng isang reliyon, magsisimba ka. So parang sinunog mo rin ang sarili mo na mismong parang nagpakamatay din sa sarili mo. Kaya kami dyan sa mga ganyang ng mga ito, hindi kami naniniwala dyan, no? Lalong-lalo na dito kala Torre, kala Abalos, lalong-lalo na kay Marcos na pinagtakpan itong ginawang kabulastugan ng nila Abalos dyan sa kay OJC. Ni-normalize kasi, di ba, galit na galit nga yung mga congressman dahil nino-normalize daw ng mga Duterte yung pagpatay. Kasi nga, yung mga joke nila, kill joke na yan. Eto nga, simbahan, parang nino-normalize lang nila yung pambababoy sa simbahan, pag-aakusa sa mga taong simbahan. Meron nga po tayong separation of church and the state. Dapat po talaga ang mga, actually sa mga call centers, kasama sa training nila yan, na kung kayo ay makikipag-usap sa mga customer, ayan ang hindi nyo dapat pinag-uusapan. Religion. Number 1 yan, sinasabi yan. At sa eskwelahan, ganyan din. Hindi dapat pinag-uusapan or pinagdedebatehan yung religion. Ano yan? Kumbaga ang respeto na dapat nakukuha ng mga taong simbahan, dapat talaga sobrang taas. Sobrang mas mataas pa kung tutuusin sa pag-puri natin sa mga kandidato. Kaya, speaking of Europe, nagpahayag ng suporta ang mga Pilipino sa United Kingdom sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy bilang senador sa darating na eleksyon ngayong Mayo 2025. Si Rose Ann Samion magbabalita. Mainit na tinanggap ng ating mga kababayang Pilipino sa UK ang balita ng pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado, kasama ang 8 pang kandidato sa ilalim ng PDP laban. Ayon sa kanila, nakita na nila ang husay at kakayahan ni Pastor Quiboloy bilang isang pinuno ng KOJC, isang leader na anilay kinakailangan ng Pilipinas ngayon at hindi isang tradisyonal na politiko. Buong puso nilang ipinahayag ang kanilang tiwala na makakatulong si Pastor Quiboloy sa pagsusulong ng kapakanan ng bayan at paglaban sa katiwalian sa gobyerno. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jun Digamon. Ako po isang taga Davao City at ikinararangal kong suportahan si Pastor Apollo Quiboloy. Mula ako bata pa, alam na alam ko ang ginagawa ni Pastor Apollo Quiboloy hanggang nakarating ako dito sa United Kingdom. Ipaglalaban at iboboto ko si Pastor Apollo Quiboloy dahil siya lang po ang makapagpabago sa bansang Pilipinas dahil ipinaglalaban niya ang magkaroon ng pamamahalang zero corruption at makita mo naman sa panungkulan niya sa KOJC na talagang very progressive ang KOJC, disiplinado ang mga tao at talaga namang isinusulong niya ang kabutihan ng kapwa niya Pilipino at syempre pa kapag po si Pastor Apollo Quiboloy ay nahalal, talaga namang tayo po'y aahon dahil mawawala po ang mga kurap ng mga opisyales ng gobyerno. Okay, andito rin po ako para suportahan number 53 sa balota, Pastor Apollo Quiboloy. Dahil nakita naman po natin ang pagmamahal na pinakita ni Pastor Quiboloy sa kay Pangulong Duterte, ngayon po hanggang kay VP Inday Sara Duterte. Kaya ang Maisog UK po patuloy na susuporta number 53 sa balota, Pastor Apollo Quiboloy. Makakaasa po kayo sa aming boto. Salamat po at magandang gabi po ng United Kingdom. 53 sa balota, Pastor Apollo Quiboloy! Number 53, appointed Son of God of the Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quiboloy! Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Rose Ann Samion, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Ay, nako, gigipitin na naman si Pastor Apollo Quiboloy nito ng mga nasa gobyerno. Saan ka ba naman? Makikita mo kauna-unahang pangyayari sa politika sa Pilipinas ng isang independent na kandidato pagka-senador na kapag proclamation nationwide 50 plus na proclamation rallies ang kanyang inilunsad sa loob lang ng
isang araw, So, saan ka naman makakita? Kaya naman insecure talaga naman si BBM. Talagang kita mo naman ngayon ang propaganda patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaliwat kanan, pinagpapaliwanag sa ganito, VIP treatment, kung ano-ano mga kabalbalan. Meron pang lumalabas na listahan nung halo-halo na tinanggal pa si Jimmy Bondoc at saka si tinanggal si Jimmy Bondoc at saka si Pastor Apollo Kibuloy. Wag nating yun, straight tayo PDP laban. Katulad ng sinasabi natin, hindi lang buong Pilipinas, nakikita naman natin nakaraan sa Hong Kong, nung nakaraan sa diyan sa may Japan. Tapos ito, Europe. Tapos ang Amerika, nagbalitang na din, nag-organize na din. Sa Times Square, meron siyang picture doon sa Times Square. Sa New York. Kaya talagang ibang klase itong Pastor Apollo Kibuloy. He's such a threat. Kaya kabang-kaba itong mga kalaban. Siya palang mag-isa to, Yes. Paano pa? Pagkasama niya na talagang umiikot itong buong itong buong kandidato ng PDP. Imagine ninyo, kaya pinapaingay na naman nila yung issue kay Pastor Apollo Kibuloy, ini-impluwensyahan na naman nila yung public opinion. Yes. Alam naman natin na merong apela si Pastor Apollo Kibuloy sa para makapag-post ng bail. 'Di ba, malay naman natin, sana lang talaga yung mga judges, yung humahawak noong kaso na yan, sana talaga ay i-grant nyo yung kung ano yung tama. Kasi kayo naman na nakakita whether tama o kung ano yung tama o mali. Kaya nga kayo huwes Sana hindi kayo ma-impluwensyahan ng mga nasa gobyerno dahil alam naman natin may separation din na equal body ang judiciary at ang executive. So sana hindi po kayo na-impluwensyahan at sana yung desisyon ninyo yung tama. Kung sakaling tama at makalabas man si Pastor Apollo Kibuloy, ito na ang pinakamalaking problema, sigurado ako nung kabilang kampo. Maraming galit ngayon sa Pangulo at maraming galit sa mga pinagagawa ng Pangulo. Kung gusto nyo makaganti, hate vote tayo. PDP, straight. Yan. Iboto nyo lahat yan. Lahat ng mga kandidato na yan para ma-secure na rin natin yung future ng Pilipinas in a sense na kung sino tatakbo sa 2028, si VP Sara. Pag natalo tong mga to, wala nang VP Sara sa 2028, mga partner. Correct. Boss Bay. Ikaw muna, hulihan. Huli siya. Ako nga pala, no? Ako muna. Sige. Ang masasabi ko lang, panalo na. Ang lakas ni Pastor, mga kababayan, mga partners, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa ibang bansa. Si Pastor Apollo Kibuloy lang, yung nakakagawa ng mga ganyan na pagtitipon-tipon. Actually, hindi naman si Pastor ang gumawa. Yung mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. At dito, makikita natin kung gaano talaga siya binamahal ng mga tao. So tayo mga kababayan, napakatagal na po natin na naghahanap ng katuparan para maging maunlad ang ating bansang Pilipinas. Sa tuwing eleksyon, para tayo nagbubuo ng puzzle na hindi natin alam kung paano natin mabubuo. Pero sa pagkakataong ito, para nakikita ko nang bubuo sa puzzle na yan Nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, kasama ang PDP laban. So, ako, malaki ang tiwala ko na pag ito, PDP laban slate, ang binoto natin, lalo-lalo na yung number 53, malayo ang mararating ng ating bayan. At narinig-rinig natin ang mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy at plano ng PDP laban na talaga namang sa tingin ko maiisa katuparan. Dahil nangyari na nagawa na ni Pastor Apollo Kibuloy yan. So ngayon, ang gagawin na lang natin, boboto na lang natin sila para naman kahit papaano guminaginhawa naman ang ating bansa. Hindi tulad ngayon, Tulad ngayon. Kung ano-ano pa lang pinagsasabi sa entablado, nakalokohan, paninira sa mga Duterte, buti sana kung may nagawa sila sa kanilang panunungkulan. Tapos ang gagawin nila, magdadagdag pa sila ng mga katulad nila. Wag na tayo magpabudol pa. Kaya mga kababayan, dito sa midterm election, vote straight, PDP laban, number 1 natin, Pastor Apollo Kibuloy, mga partners. At siya ng patunay, nakarapat-dapat talaga si Pastor Apollo Kibuloy sa pagiging senador. Alam nyo ba, hindi biro ang magpasunod ka or maisaayos mo ang 7 million na tao na nakikinig sa'yo. Doon pa lang, isa ng napakalaking nakarapat dapat talaga si Pastor na maihalal bilang senador. At isa pa, dumaan pa sila sa matinding pangyayari. Pero ang kinahinatnan nun mas lalong minahal ng KOJC member si Pastor.
Kaya nga yung mga nagsasabing masama si Pastor, talagang hanggang ngayon wala talagang katotohanan yun. Pati nga yung kaso, hindi nga nila mapatunayan na yan ay nagkasala ng ganyan si Pastor. Kaya dapat may halal natin sa Senado at tingnan nyo lang yung kingdom, yung kingdom sa Davao. Maganda, maayos, malinis. Diba? Yan yung mga tapos dagdagan mo pa ng zero corruption, yung war on drug na yan. Alam ko, isa rin yan sa mga hate ni Pastor, no? Yung pulburon na lalo nang lumalaga na po ngayon at hindi lang sa mga matatanda kundi pati na sa mga kabataan. Alam naman natin na si Pastor ay sobrang lapit sa mga kabataan na talagang itinuturing niyang kanyang mga anak. Kaya tayo ay wag na ho tayo magdalawang isip. Talagang i-push na natin ito para mawala na yung mga demonyo sa gobyerno na hanggang ngayon naglalakad-lakad lang dyan. Banat bay? Yun na nga. Ano yun? Yun na nga. Dapat po talaga si Pastor ang isa sa mga... Hindi, alam mo kasi palakas na ng palakas. Pero malamang may kikwento ako sa inyo. Ano yun? Naku, may chichismis ako sa inyo. Yan ang gusto namin. Yan. Meron daw mag-asawa. Ay, naku po. Lumilipad. Ano, aswang? Kaya si Castro? Hindi. Sabog yan. Lumilipad. Lumilipad. Ay, sabog. Baka nasa aeroplano. Lumilipad sa helicopter. Helicopter. Yung mag-asawa, nag-helicopter, okay? Sumabog. So, sumakay ha? Iba yung nag-helicopter sa sumakay sa helicopter. Yung mag-asawa, sumakay sa helicopter. Sino mo baka bastos yun? Tapos nakita daw yung kingdom. Sabi nung asawa, ay, akin yan. Ay, naalala ko na yun. Mali. That's mine. That's mine. English. That's mine. That's mine. General, that's mine. Sabi niya. Yung kingdom, Mukhang... Parang kilala ko na yun Oo. Kaya nga ngayon, naku mga kababayan, tingnan natin. Dito biro Tingnan nyo, one of these days. Kasi ginawa na naman kay Tebes Oo. Ngayon, may bago na naman silang kaso after 3 years. Kinasuhan naman ngayon si Henry. Kasali na daw siya doon sa pag-commit ng murder dito doon sa kalaban, sa gobernador. Hindi nga kasama sa kinasuhan nitong nakaraan. Sinama nga nila ngayon kasi nga tumatakbong gobernador. Tapos meron na namang mga raid. Kaya tayo mga taga kay OJC, ingat tayo kasi may nabalitaan din kami na babalikan na naman daw yan. Kasi yung tinanim nilang mga binhi, yung seeds, naging baril daw ngayon. Tumubo. Tumubo na. Naging baril. Naging granada. So lulusupin daw yung kingdom para daw sasabihin nila may natagpuan kami. Sa harangan nila. Para sasabihin nila crime scene yan. Tapos eventually sila na mag-occupy, kanila na yon yung kingdom. Yun ang plano. Di umano na narinig po natin sa mga puting-ahas natin dyan. Puting-ahas ka rin. Oo. Puting-ahas ka rin. Nakasakay sa helicopter yung puting-ahas nakasabit. Ay, kasama doon para sa helicopter. So, pagsilip daw, sabi, this is mine. Napawaw daw Boss Bay, napawaw. Oo, kasi sa sobrang ganda. Oo. Ito patawa lang yan, pero seryoso yan. Yes. Pero, Boss Bay, pag ginawa nila yun, nako po, delikado. Meron pa nga sabi ng anak, nung nagsalita ng that's mine. That's my golf course. Parang doon daw siya maglalaro ng golf sa Prayer Mountain. Kasi dinaanan din daw nila yun Talaga? Oo, parang ang ganda. Ang ganda ng... halos lahat naman ang gaganda kasi. Prayer Mountain. Wala kang itapon. Golf Mountain. Kaya naman pala, nung nagpunta doon, sabi, ang ganda naman pala dito, kaya naman palang gawin to Anong sikreto mo? Zero corruption. Zero corruption. Nagalit. Hindi na kaya yun. Nagalit siya. Agawin na lang natin. Kamkamin na lang natin. Sanay naman tayo mangamkam. Lahat naman kinakamkam natin Ugali naman natin yan Sino kaya yung mag-asawa na yun? Basta, ano yan? Napanaginipan lang ni Jay yan. Pero abangan sa vlog ko. Matinding revelasyon yan. Mahaba pang kwento yan, Boss Bay. So, bago kaya nga lagi lang tayo mapagmatsyag dahil dito sa ating bansa, talagang kahit walang due process, ikaw ay yayariin dito. Talagang wala na. Parang wala na hong batas na sinusunod tong nasa otoridad natin. Wala na ho talaga.
Kaya bantay-bantay ho tayo. That's why kailangan natin ang matitinong mambabatas. Ang ano lang naman natin dito, patas lang. Doon lang tayo sa patas na laban sa eleksyon, patas na pamamahala, doon lang tayo. Hindi naman natin sinabing paboran natin ng isang particular na kulay, di ba? Patas lang. Kaya we need this, si Pastor Kibuloy, yung kinaganda kasi sa kanya, parang si Pangulong Duterte. Di ba? Kahit kalaban, pinagpapala. Ganon din kay Pastor, kahit hindi kasama niya sa KOJC, lahat to makikinabang ng kanyang mga plataforma, lahat ng gagawin niya, makikinabang. Excited na nga ako na pag ito talaga nanalo. Sa tingin ko, mananalo talaga ito sobra. Pag natalo ito, halata na. Punta kayo sa rally. Ito, para lang sa sa kaalaman nyo, pumunta kayo sa rally ni Marcos. Kita ninyo kung gaano kawalang gana na yung mga tao. Pumunta kayo sa rally. Hindi lamang po ng PDP, rally pa nga lang ni Pastor Kibuloy. Makikita, kikilabutan na ho kayo. Nandun pa si Banat Bay. Naku po. Android versus Banat Bay. Grabe talaga. Kasi, biro lang po. Nagbibiro lang po ako. Pero, kita-kita po tayong uli, mga Banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, bananan ako po si Banat. Bye! Ako naman po si Boss Dada. At ako naman po si Master Dre. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.